You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let the goodness of God sweep away in this place. God, you're so God, you're so good. You're so good to me. I remember sabi ni Moses, Lord, show me your glory. Amen. Alam sabi ni Lord, I will show you my goodness. And my goodness will follow you. Yung glory ni God is the manifested goodness of God. Amen. Yung glory, hindi yung alam mo yung virtue, hindi mo nakikita. May manifestation. Right. I felt like meron pumunta dito, there's a report. I don't know some report. It made you really worried and fearful sa buhay. And nasa crossroad ka ng buhay. Hindi mo alam yung gagawin mo. But God is saying to you right now, my goodness will be manifested in your life. Kung kayo yon, can you lift up your hands? You are in a crossroad, you are going through something, but God is telling you today, I got you. And my goodness will empower you. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. So I declare that over you. Don't worry anymore. Your Heavenly Father is carrying you in the name of Jesus. Hallelujah. He answers prayer. He answers prayer. He is so good to me. Declare it again. He answers prayer. He answers prayer. Receive your healing today. God is healing your legs. I don't know. God is touching your body in the name of Jesus. For He is a God who answers prayer. He is so good to lift up your hands once again. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He is so good. Once again, God, you're so good. Oh God, God, you're so good. God is touching you today with His goodness. In Jesus' name, the anointing flows. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Once again, God, you're so good. Felt like someone is feeling you are an orphan.
Ay, lowly spirit, kawawa naman ako. No one is giving me opportunity. No one cares for me. But God is telling you, your Heavenly Father is so good. So good. Di po kayo kawawa. He will take care of you. Just lean on Him. Just lean on the heart of your Heavenly Father. Heart of love. Heart that cares. Heart that plans prosperity and good things in your life. Lay it down, those mindsets. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you today. God is ministering today. Healing today. Touching those sick bodies. Even sick mindset. There's healing in the presence of your Heavenly Father. There's healing, healing, healing. Lord, we believe for our loved ones who are sick. And we declare the goodness of God will overshadow their bodies in the name of Jesus. So we command those sickness, heart failure, or heart diseases, we command you to leave in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Declare this, His goodness will overshadow you. In Jesus' name. We thank you, oh God. Thank you. Thank you for your sweet, sweet presence. In Jesus' name. Amen. Amen. Remain standing. Allow me to read in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. 3 John 1:2 in the Amplified, Beloved. Beloved. Yun yung tingin sa inyo ng Panginoon, beloved. I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Father God, we are ready to receive your word. And we thank you for your presence that made us ready to hear and to accept your word in our midst today. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Good morning po. You can be seated. Pwede nyo, bago kayo mo po, batiin nyo yung katabi nyo. Libre po mambate. Huwag kayo mahiya. Hello. Sige po, we can be seated na. Salamat po for once again inviting. Alam ko, hindi na ako, gaya na sabi ni Pastor, hindi na po ako guest. Alam ko, part ako ng family. Yeah. Ampon ako ng New Life. Ampon ng New Life Outreach Antipolo. I just want to greet you rin in behalf of my pastors, Pastor Alvin and Mitch. Sobrang blessing sila sa buhay ko personally. It takes a secure leader to somehow i-share niya yung pulpit. Especially, ganun din si Pastor Guts. Naalala ko last time, nasa London sila, Pastor. I was assigned to preach that time, my story, Seated with Christ. Feeling ko, hingin nila yung notes ko. Kung doctrinal ba, tama ba, biblically sound yung pinipreach ko. Pero alam niyo, sobrang na-empower ako. Hindi nila hiningi, nasan yung notes mo. Baka kung ano ipipreach mo, hindi. I really, empowered that, Kaya I'm really blessed to call them spiritual parents. I'm blessed. Alam niyo po, kailangan niyo ng spiritual parents sa buhay niyo. Alam niyo po, para kahapon lang, nag-uusap kami ng isang ka-church natin sa The Fourth Worker. Alam niyo po paano, na naman ako, parang last week, paano mo nagkakaroon ng kulto? Nakanood kasi sa Netflix How to be a cult. hindi ko planong maging kulto Alam mo yun, kaya nagkakaroon ng kulto kasi wala silang spiritual parents.
Sila yung pinakamataas sa organization. Wala yung someone who are checking on them. Alam mo yun? Wala kang accountability. Sa buhay niyo po, kailangan niyo ng accountability. You want to go further in your spiritual life, to go deeper, you need accountability. I really believe you need to look for life group, even see your pastor as your pastor. Pastor can do only so much. Pero it takes from your end to receive from him. How do you see your pastor is how you will receive from him. Ulitin ko, baka hindi nyo naintindihan. How you see your pastor is how you will receive from him. Kung tinetake nyo siya lightly sa buhay nyo, I think we need to pray for our pastors, our leaders. Kung sino man number one gustong atakihin ng enemy, hindi yung mga tupa, yung leader muna. Pag inatake yung leader, yung head ng flock, mag-scatter na. So always pray for your pastor. Sasabihin nyo, no, I am for God. I am for God lang. Ang tanong ko, are you for your pastor? Ulitin ko ulit. Are you for your pastor? Kasi God works in leadership. In-entrust ng Panginoon sa buhay niyo yung kayo sa pastor niyo. Kaya sabi ko lagi ko sinasabi dito, kung gustong yumaman ni pastor, God, siguro mag-focus na lang siya sa business. Pero it takes maturity. Naalala ko nung nagmi-meeting kami siguro weeks ago sa staff meeting. Alam yung mga leader niyo, may makanya-kanyang problema yan. Pero pag tumawag kayo, hi! Okay. They really extend grace. In spite may mga pinagdadaanan, pero laging nandyan sa inyo. Can you appreciate your pastor, Pastor Gans and Pastor Tessa? Take time to pray for them during the week. Amen? Amen. Ilang linggo na po natin pinag-aaralan about prosperity. Last time pinag-usapan natin, just as your soul prosper. Last week din, part 2. Yun din yung topic natin. Ang topic natin ngayon, prosperity pa rin. Siguro tatanungin niyo bakit prosperity, baka naging prosperity gospel ng New Life Outreach Antipolo. Hindi po, as leaders, pakinggan niyo po kami, as leaders, gusto po namin ituro sa inyo yung reality ng Word of God. Paano kayo lalakad sa magkakaroon ng alignment yung heart nyo sa gusto ng Diyos sa buhay nyo? It takes leaders to teach the Word. Gustong-gusto namin makita nyo, maangkin nyo, maging totoo sa buhay nyo yung salita ng Diyos. Para nagpa-prosper kayo. Ulitin ko po, it's so stupid. Pwede ko ba sabihin sa church na to, is stupid, hindi po yung tao. It's stupid yung thinking at teaching na yung Diyos gusto niya maghirap kayo. I've been a believer since, wag nyo nang tanungin, basta may narinig akong mga teaching, nasasabihin nila, di ba, gino-glorify yung pagiging, yung poverty. Kasi tuturuan ka daw maging, come on. Pag naririnig ko yun, talagang yung tenga ko nanginginig sa... Kung anak ko si Franz, alam nyo, gagawin ko lahat yung makakaya ko, ma-provide do sa anak ko. Gagawin ko lahat. Hindi illegal, Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Alam nyo ba, paano nyo ma-appreciate yung tatay nyo, parents nyo? Naalala ko may verse sa 1 John, what a manner of love is this, that God has called us His sons and daughters. Iba yung love, mahal ka ng Lord, pero yung nalaman mo yung manner, paano ka minahal. Yung mga anak, minsan hindi natin na-appreciate yung parents natin. Pero pag na-realize mo yung manner, paano kayo minahal, alam nyo, baka yakapin nyo ngayon tatay nyo. Alam nyo ba, ewan ko sa generation namin, sasabihin ng mama ko, kakain na lang namin.
Isusubo na lang namin, ibibigay pa namin sa inyo. Ay, kasalanan ko pa, Mama, na nagutom ka. Hindi, pero gets niyo ibig sabihin niya doon? Nag-aano sila, ang tawag dito, sa sacrifice. Yung tatay at nanay niyo, baka nag-OT, kakatrabaho. Tapos sasabihin niyo, hindi ako mahal ng tatay ko, ng nanay ko, pero pag nakita yung manner, paano kayo, ano yung manner? Ibig sabihin yung ways na ginagawa niya para ipakita na mahal kayo. Ganon din ang Panginoon, yung manner, paano niya kayo minahal na namatay sa krus. Inangkin lahat ng ng karukhaan, sabi sa Tagalog. Nagpakadukha para ikaw, payamanin ng Diyos. Ayaw ng Diyos na naghihirap ka. Ulitin ko ulit, ayaw ng Diyos na naghihirap ka. Pag anak mo, kunyari sabihin ko ulit si Franz, anak ko siya, hindi ako natutuwa pag naghihirap si Franz. Hindi ako natutuwa pag may sakit si Franz. Hindi ako natutuwa pag wala siyang pang tuition. Kulang na lang, joke ko nga, bibenta ko kidney ko. Pinapanood kasi ako sa Eyewitness, binibenta nila yung kidney nila para sa family. Huwag niyong gagawin yun, ha. Baka anong takeaways niyo? Magbenta ng kidney. Hindi yun, ha. Pero gusto kong makita niyo yung heart ng Diyos, yung manner, paano kayo minahal. Pag alam niyo yung manner, ma-appreciate niyo lalo. Yung manner, paano niya kinuha yung lahat ng curse para ikaw hindi na magdusa sa curse. Sobrang ma-appreciate mo. Leaders niyo, pag alam niyo yung mga sacrifices nila, baka pumunta kayo after ng service, yakapin niyo yung pastor niyo. Kasi hindi naman nila sasabihin sa inyo, alam niyo ba? Eto ginawa namin, number 1. Ang dating parang alam niyo yan, nanunumbat. Pero ang ganda nung verse doon sa 1 John, what a manner of love is this? Kailangan, maganda nga alamin natin paano tayo minahal ng leaders natin, ni Lord, ng parents natin. Mawawala yung tampo nyo sa tatay at nanay nyo. Kasi makikita nyo paano sila, ginawa nila yung lahat ng bagay. Hindi perfect yung magulang nyo. Ba't tayo napunta sa no? May para yan sa inyo. Bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Hindi, biro lang. Para sa inyo yan. Dadating pag nagkaroon kayo ng anak, marirealize nyo, kaya pala si Papa, kaya pala si Mama. Behold, what a manner of love is this. Ang gusto ng Diyos, i-prosper kayo. Malinaw yon sa pinag-aralan natin in the past Sundays. Sobrang linaw, malinaw pa sa mineral water na ininom nyo kanina. Sobrang linaw. Sobrang linaw, mas malinaw pa sa ilaw na nandito ngayon. Pero bago tayo mag-proceed, kailangan nating i-acknowledge din na merong mga abuses when it comes sa prosperity. May mga teachings na ginamit, tinwist yung Word of God para sa sariling ng mga leader. Example, one time nanonood ako ng hindi ko nasasabihin kung ano yung pinapanood ko. Sabi nila, para i-bless kayo ng Panginoon, para yung meron kayong kamag-anak na pariwara, para ibalik ni Lord, magbigay kayo ng $1,000. Parang alam mo yun, parang nang coerce. Minsan tingin natin kay Lord, hindi Father. Minsan tingin natin, God, Father. Alam mo yun yung yung ang tawag dito. Yung mafia, ganon. O sige, bigyan mo akong lagay, pera, para proteksyonan kita. May mga abuses. Kailangan nating yun. Pero, makinig kayo. Naalala niyo yung sinasabi kong magkapatid na na Hapones? Si Kuro-Kuro, tsaka si Haka-Haka. Sabi ng mga tao, ito yung Kuro-Kuro nila, hindi will ni Lord na maghirap tayo. O si Lord, namimili yan ng pagpapalain. Mali. Pag tinignan mo, yung Word of God, walang ganun si Lord. Gusto niya lahat.
Pero nasa inyo po para angkinin yung salita ng Diyos para mag-prosper kayo. Nasa atin. May mga turo din na sobrang mapapangiwi ka. Alam mo deep inside na hindi yun yung way ni Lord na mang-coerce ng tao. Example pa, naalala ko meron ding kunyari isang gathering conference o kailangan natin ma-hit yung ganitong amount. Isara yung pinto, may ganun din. Hanggat hindi na-hit yung kunyari $10,000, walang lalabas. Kakalungkot. Si Lord hindi ganun. May mga abuses. Let's be clear, mayroong mga abuses. Pero, sabi mo sa katabi mo, pero. Hindi porke may peke, hindi mo na i-appreciate yung totoo. Porke ba may fake money, tatapon mo yung totoong pera, ibigay nyo sa akin, kukunin ko yan. Hindi porke may fake money, ayaw mo nang ma-appreciate yung totoong pera. Hindi porke may fake na prosperity ng co-coerce ng tao, hindi mo matatakot ka na pag-aralan yung prosperity sa church. Maraming abuses, meron din mga wrong thinking. Ang ginagawa po natin dito, binabasag natin yung wrong thinking. Para yung thought natin, yung heart natin, align sa Word of God para mag-manifest sa atin. Meron ding sinasabi nila, yung prosperity hindi part ng atonement ni Christ. Pero makikita mo yung bahay nila nakatira sa McKinley, sa Venice. Nakakalungkot. Ang gusto nyo, kayo lang mayaman. Teka. Hindi. Pag sinabi ng Lord, para sa lahat, ganito na lang, para madaling usapan. Balik tayo. Ang gusto ng tatay nyo sa inyo, maging maayos ang buhay nyo. Tama? Lalo naman yung tatay nyo sa langit. Lalo naman. May mga abuses, pero wag tayong matakot sa totoo. May mga wrong teaching na kailangan makorek. Kaya ito yung ginagawa natin. Kaya sabi sa Word of God, sa 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God. Ito yung chinat sa akin ni Pastor kanina. A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing, accurately handling the word of truth. It takes right teaching to have a right living. Kapag mali yung pananaw mo sa prosperity, hindi magmamanifest sa'yo. Naalala ko yung children of Israel sa Numbers 13:33. 13:30-33. Sa 33 tayo, sabi doon, sige, dito na lang. There we saw the giants, descendants of Anak, came from the giants. And we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Bakit? Ano yung context nito? Gusto nilang sugurin yung walls of Jericho. Kaso lang sabi ng mga spies, yung mga tao doon, higante. Para kaming mga tipaklong sa sarili naming Nagets niyo yun? Nandun yun sa, pwede bang pakita natin? Numbers 13:33. 13:33. And we were like grasshoppers in our own sight. Para kaming tipaklong, sarili naming mata, pananaw. Uulitin ko, paano si Lord gusto kang i-bless? Kaso sa sarili mong pananaw, hindi magpustro-pustro yung power ng Word of God. Bakit? Dito pa lang, talo ka na. Naku, hindi natin kaya yung mga higanting yan, mga gulayat na yan. Kasi para kami, tirisin lang kami, parang kami kuto. Ang tingin sa sarili mo, kuto, tsaka tipaklong. Pero ang tingin sa'yo ng Panginoon, anak. Ulitin ko, ang tingin sa'yo ng Panginoon, anak. Therefore, wag mo yung sarili tingnan na grasshopper sa paningin mo. Tanggalin mo yung paningin mo, yung sarili mong pananaw. Palitan mo ng pananaw ng salita ng Diyos. 12 spies yung pinadala, yung dalawa, si Caleb tsaka si Joshua. Sabi nila, kaya natin silang talunin.
Yung 10, naku hindi. Para tayong tipaklong. Si Lord gustong-gusto kong i-bless. Walang duda doon. Si Lord gustong-gusto kong pagalingin. Si Lord gustong-gusto kang yung realities ng cross mag-manifest sa buhay mo. Kaso lang, alam nyo, nag-hinder, ito, sariling pananaw. Yun nga yung magkapatid na Hapones. Mas pinaniniwalaan natin yung si Haka-Haka, at si Kuro-Kuro. Kasi yung Haka-Haka ng ibang tao, palitan mo na salita ng Diyos. Magmamanifest sa buhay mo. As believers, ang part natin is makinig, pakinggan yung tama. Lagi sinasabi ni Pastor Alvin, at sasabihin ko rin sa congregation na to, don't take the word of God dahil sinabi lang namin. Mag-notes kayo, sabi ni Brother Charlie. Totoo kaya yon? Sandali nga, tingnan natin sa Bible. Baka nagiging kulto na yan. Anong sinasabi? Sabi niya, will ni Lord na mabless ka. Nasa Bible ba yan? May basihan. Yung salita ng Diyos. Yun yung trabaho ng mga leaders. Ituro yung tama. Ituro yung heart ni Lord. Yung Word of God is the will of God. Gusto mong malaman yung will ng Diyos sa buhay mo, basahin mo, i-meditate mo yung Word of God. Malalaman mo yung will ni Lord. Hindi will sa'yo ni Lord na maging madukha, karukaan. Kailanman hindi naging godly ang karukaan. Kaya nga may mga snatcher. Ang saya nila pag December. Bakit? Hindi dahil Pasko, dahil ang daming perang tao, dudukutan nila. Di ba? Yun yung pag December, sasabihin ng mga pulis, tumataas yung crime rate. Bakit? Hindi dahil sineselebrate nila si Jesus. Sineselebrate nila yung sahod nyo, yung bonuses nyo. Kailanman hindi godly ang poverty. Dahil sa poverty, kung anong iniisip ng tao, ibenta yung katawan kung hindi tayo naniniwala, hindi gusto ng Diyos ang poverty. Ngayon, kung naandun po kayo, hindi ko sinasabing makasalanan kayo, ha? Hindi po yun. Ang sinasabi ko lang, pinapakita ko malinaw sa inyo, ito yung salita ng Diyos, tara, sabayan nyo kami din sa journey. Kasi ito yung gusto ng Diyos. Bakit hindi nagmamanifest sa buhay ko yung salita ng Diyos, yung prosperity? Paano pag may lumapit sa inyo? Sige nga, sinasabi mo, will ng Diyos na maging prosperous, bakit ganyan ka? Tapos sabi, ito, ayoko sa'yo. Hindi, dapat alam mo, na kahit hindi pa nagmamanifest sa buhay mo, yung Word of God is good as it is. Ilinya mo, makipag-cooperate ka sa salita ng Diyos para maging totoo sa buhay mo. Be convinced in your mind, in your own mind. Sabi sa Romans 8, I am convinced that neither life. I-convince mo yung sarili mo sa sinasabi ng Ano yung context doon? I-convince mo yung sarili mo, mahal ka ng Diyos. Bakit? Ang daming lumalaban sa isip mo, hindi ka mahal ng Diyos. Dahil, bibigyan ka rason. Sabi sa Romans 8:32, be convinced, I am convinced that neither life nor death, no one, nothing shall separate me from the love of God, even poverty. Di pa ako galit, Kaya kailangan natin yung Word of God. Sa John 16:13-14 sa Amplified, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Sabi niyo all. Full and complete truth. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears from the Father, the message regarding the Son. He will disclose to you what is to come in the future. He will glorify and honor me because the Holy Spirit will take from what is mine and will disclose it to you. Gusto ko yung sinabi doon, the Holy Spirit will disclose to you what is to come in the future. It takes the power of the Holy Spirit, the Word of God, para makorek. Ang gamit ng Holy Spirit, ang trabaho niya to convict, correct, convince, confirm, convert yung heart nyo. Ito yung pinaniniwalaan niya, i-convert niya.
Ang trabaho po ng mga preacher, mga teacher ng Word of God, i-convince kayo, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos by the power of the Holy Spirit. Sabi rin sa 2 Timothy 3:16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction. Week in, week out, ganin ginagawa dito sa lugar na to. Tinuturo yung salita ng Diyos. Bakit? Sabi ko po, di ba, Romans 12, do not be conformed by the pattern of this world. Ibig sabihin doon ng pattern, fashion sa ibang translation. Kunyari may pattern, gugupitin mo yung pattern, yung tela, kunyari tela, o kaya kahoy, out of dun sa pattern. Sabi ni Lord, wag mo nang sundan yung pattern ng world. I-renew mo yung mind mo via the Word of God. Will ba ni Lord na mag-prosper tayo? Ulitin ko ulit. Konti lang yung nag-yes eh. Will kaya ni Lord na mag-prosper tayo? Bibigyan ko po pa kayo ng maraming verses after verses para ma-convince kayo. Meron siguro sa inyo dito, may mga needs. Pag sinabi pong prosperity, ulitin ko po, hindi lang siya finances. Bawat area ng buhay nyo, prosperous. Sabi doon sa binasa nating verse, Beloved, I pray that you will prosper in all things, just as your soul prosper and be in health. Ulitin ko ulit, kung ano yung totoo dito, gusto ng Lord, yun yung nakikita. Within, without. Nagmamanifest sa buhay nyo. Pag tinignan kayo ng tao, ay yung mabuti yung Diyos sa buhay ni Ganire. Kunyari, pangalan nyo, Ganire. Pero spiritual lang? No. Laging may manifestation yon, may fruit. Will ba ni Lord mag-prosper? Tingnan natin yung nature ni God. Yung nature ni God. Pag tiningnan nyo kung yung yung characteristic, nature ni God, alam nyo, pag pinag-aralan nyo yon, alam na. Mako-convince kayo na will talaga ni Lord na i-prosper ka. Pag sinabing prosperity uli, hindi lang finances. God's nature, in Genesis 22:14, sa NLT, Abraham named the place Yahweh Jireh. Sa ibang translation, Jehovah Jireh. A weeks ago, kinanta sa the Fort Jireh. Which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. Bakit ko gusto mong malaman, will ni Lord, na mag-prosper ka? Tingnan mo yung nature niya. Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? The Lord, sabi dito sa NLT, the Lord will provide. Months ago, kung maalala nyo, sinabi ko, yung person ni God, si God mismo, hindi pwedeng ihiwalay yung nature niya. Kasi kung sino siya, kung ano yung nature niya, yun si God. Pag sinabing Jehovah Jireh, ang tamang translation sa English, the Lord is provider. The person himself, provider siya. Hindi pwedeng iwalay ang provision sa person. If you have the person, you have the provision. That's why we are not, alam mo yon, yung you are worshiping the gift. Lumalapit ka lang sa giver kasi dahil sa gift. Ang tinutumbok mo, ang gusto mong sambahin at maging ka-close yung giver. Jehovah Jireh. Weeks ago, nag-uusap kami ni Pastor Alvin. Alam niyo po, isa sa mga, parang sa akin, leadership 101, personal. Pag every time na nag-uusap kami, alam niyo po, may nabanggit siya, sabi niya, bawat revelation ni Lord ng nature niya, pakinggan niyo po, pakinggan niyo bawat revelation ng nature ni Lord,
meron siyang ina-address at that moment na specific need ng tao. Kaya dinidebunk nun yung hindi yung blessing ni Lord spiritual lang. Example, ito. Challenge ko po kayo. This week ang gawin nyo, punta kayo sa Old Testament. Hanapin nyo, katulad ito, Jehovah Jireh. Paano niya nireveal to? Ibig sabihin, may problema that time. Ano yung problema? Walang tupa. Si Lord, pag nireveal niya yung nature niya, nire-reveal niya rin, tinutumbok niya kung ano yung need that time. Ano po yung need nyo that time? Sinasabi niya, Jehovah is provision. Siya yung provider. Nagets niyo po yun? Pag-aralan niyo po this week. Marami pong verses, after verses, na nagpapatunay na yung heart ni Lord, mag-prosper tayo dito. Katulad nito. Ang pangalan niya daw, Jehovah Jireh. Kung naman problema kayo sa provision, your God is your provision. Ay kaya pag narinig ng mga ibang conservative, nako, yan prosperity. No! Ano prosperity gospel? Kigil niyo ako Hindi. Kasi ayun nature niya. Pagka-Diyos niya, nature niya, siya mismo. Alam mong gusto niyang i-prosper ka kasi ang pangalan niya, provision. Sabi ko one time last week, this week din sabi ko, Lord, lahat ng provide mo sa cross, akin na. Hamigin ko. Alam mo yung term na hamig? Kukunin ko lahat yan. Hindi ako mag-apologize. Your God is your provision. Example pa, sa Exodus 15:26, He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord and your God and do what is right in His sight, obeying the commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the disease I sent to Egyptians, for I am the Lord who heals you, Jehovah Rapha. Ayan na naman, nireveal niya yung pangalan niya, nature niya. Ang nature niya daw, magpagaling. Sa translation na naman sa English, Jehovah is healing. Yung tao mismo, siya mismo, yung Diyos mismo, healing. Yung presensya niya, it heals. Kaya every time nandito kayo sa church, di ba, praise and worship pa lang, ang dami niyong iniisip. Hindi naman kayo iniisip ng iniisip nyo. Hindi naman kayo iniisip ng crush nyo, iniisip nyo siya. Ang dami niyong iniisip, problema dito, ganun yan. Pero pag nandun kayo sa presence si God, nag-heal yung anxiety nyo. Kasi yung nature niya mismo, healing siya mismo. Ang prosperity, hindi lang finances, lahat ng area ng buhay mo, yun ang gusto ng Diyos, maging sayo. Ulitin ko, maging sayo. Willing ka bang tanggapin? Una, Jehovah Jireh. The Lord is provision. Pangalawa, Jehovah Rapha. Naalala ko si Rapha, yung kapatid ni Sammy. Ibig sabihin nun, healing, cure. The Lord is healing. Yung karelasyon nyo, yung Diyos niya sa langit, yung namatay sa krus, siya yung healing nyo. Tandaan nyo ulitin ko, bawat revelation ni Lord ng nature niya, meron siyang ina-address na need. Alam niyo yung need dito, nung sinabi niya tong verse na to? Kasi that time, ang dami ng plague sa Egypt, kung ano-anong sakit na naramdaman ng mga Egyptian. Dahil doon, ang pangako ni Lord, yung mga sakit nila, hindi niyo magiging sakit kasi ako yung Diyos niyo na manggagamot at manggagamot sa inyo. Ang galing, no? Alam niyo bakit ako na-bless doon? Kasi nga sinasabi ng mga kaisipan na naririnig ko dati, matagal na po akong believer, hindi ang blessing ni Lord, spiritual. Nung shinare sa akin to ni Pastor Alvin nagkaroon ng revelation. Bawat revelation, papakita niya yung nature niya, meron siyang ina-address on that specific need. Hindi siya spiritual lang. Kung ano yung need nyo, siya yung sagot. Siya yung provision. Siya yung healing. Isa pa,
Judges 6:22-24. Alam mong will ni Lord mag-prosper kasi yung nature niya, yun siya. Hindi mo pwedeng paghiwalayin, basta ang puso niya, mag-prosper kayo. Una, sa provision, healing. Pangalawa, Judges 6:22-24. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he cried out, O sovereign Lord, I am doomed. I have seen the angel of the Lord face to face. It is all right. The Lord replied, do not be afraid. You will not die. And Gideon built an altar to the Lord there. He named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. Oh, gusto ko yung translation dito. Yun, the Lord will give you peace. No, the Lord, siya mismo, is peace. Alam niyo po bakit, ano yung nangyayari yan that time? Yung context. Kinausap ni Lord, may sumasakop sila. Alam ko yung context yun, Amalekites. Sinakop yung Israel. May gera. Kinakawawa sila. Parang tayo din ng panahon ng Hapon. Di ba yung mga Pilipino sinakop ng mga Hapon, Espanyol. Ganon din yung time ng Israel, that time sinakop ng Amalekites. Alam mo ginawa ni Lord? Anong sagot sa problema nila? Sabi niya, I am the Lord. Yahweh Shalom. The Lord is peace. Alam niyo ibig sabihin ng peace? Manginig kayo, manginig. Ibig sabihin ng peace sa Hebrew, completeness, soundness, welfare, safety, quiet, contentment. Sa gitna ng gera, sinasabi ni Lord, I am your peace. I will fight for you. Yun lang yun. Kaya sabi niya, be peaceful. Akong bahala sa'yo. Tandaan nyo bawat revelation ni Lord, ulitin ko, mahilig akong mag-explain Sabi nila, gift ko, teacher. Naniniwala naman ako, teacher ng Word of God. Bawat nangyayari sa kanila, sitwasyon nila that time, ang gagawin ni Lord para mabigay yung provision, sagot sa problema nila, i-reveal niya yung name niya. That time may gera. Sabi ng Lord, I am your peace. I will fight for you. Magkakaroon ka ng contentment, tranquility in the midst of battles because your God will fight for you. New Life Outreach, Antipolo. Kaya naniniwala ako, will ni Lord mag-prosper ako. Unang-una, anong nature niya? The Lord is provision. The Lord, Jehovah Jireh. Pangalawa, Jehovah Rapha. The Lord is healing. Pangatlo, Jehovah Shalom. The Lord is peace. I declare peace. Peace. Be still, New Life Outreach, Antipolo. The Lord will fight for you. Relax ka lang. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng healing? Sa Hebrew din, relax. At ease. Kaya minsan, di ba, pag may sakit, deep inside, may mga infection, ibig sabihin yung body natin, hindi at ease, hindi relax. Kaya pag sinabing healing, relax yung body mo. Bakit? The Lord is your peace. Pag sinabing peace, hindi lang sa isip, bawat area ng buhay mo. Parang yung name ng gospel, di ba? Gospel, soteria, peace, healing, shalom, lahat. Kapag meron kang Jesus, meron kang peace. Meron kang provision. Nakonbinsa po ba kayo? Si Lord gusto niya kayong i-prosper? Kaya sabi uli sa Jeremiah 29:11, kung meron mang isang verse dito na kailangan nating maalala araw-araw, pag merong nakita kayong Judith, kilala mo si Judith, di ba? Tsaka si Bill ng kuryente. Tingnan mo yung bill, kunin mo. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper me and not to harm me. Ito yun. Plans to give me hope and a future. Minsan pag nakita natin yung bill, nakakunot na yung natin, noo. Parang walang Diyos. Meron kang Diyos, may nagmamahal sa'yo. Your God is your provision.
Gusto niyo pa isa? Isa, pang-apat. Para ma-convince kayo na will ni Lord na mag-prosper ka. His presence brings blessings and prosperity. Ulitin ko, His presence brings blessings and prosperity. 2 Samuel 6:9 to 12. Can we flash that verse? Okay, sige, para hindi kayo antukin, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3. David was now... Instead, next verse. The ark of the Lord remained there. Pag pinababasa ng verse yung una, tsaka tatagal, tsaka naging in sync. Anong context nito? Ang context nito, hinatid yung Ark of the Covenant, may provision, wag mong hawakan. Yung priest, syempre nagbagandang loob lang, hinawakan niya kasi matutumba, natalisod yung Sa takot ni David, naku, wag dalhin sa akin yung Ark of the Covenant. Dinala sa bahay ni Obed-Edom. For 3 months, sabi sa Bible, binless ni Lord sa Obed-Edom. Yung family niya, hindi lang siya, pati family niya. May nagmarites kay David. Alam mo ba, Haring David, binless si Obed-Edom. Sabi ni David, nainggit. Dali niyo sa akin yung ako din. yung gist na sinasabi. Yung presence ni God, it brings prosperity, blessings. Hindi ako naniniwala na meron kayong Diyos. Sabi sa Colossians 1:26, Christ in you, the hope of glory. Alam niyo ba ibig sabihin ng in you? Sa Hebrew, nakuha niya sa New Living Translation, Christ lives in you, the hope of glory. Last week, sabi ko yung word na dwell. Ano ibig sabihin? To pitch a tent. Nakatira. Yung presence ni God, nakatira sa'yo. Kaya, alam niyo ba ang symbol ng Ark of the Covenant? Presence ni God. Kung nasaan yung presence ni God, tiyak, ulitin ko, tiyak, may blessing. Tiyak yung mga bad spirit, takot sa inyo. Minsan takot na takot tayo sa bad spirit. Gigil niyo ako, hindi, biro lang. Takot na takot tayo sa mga kung anong phenomenon, bad spirit. Pero totoo, takot sila sa inyo kasi yung presence nasa inyo. Hindi ka pa nagsasalita, parang kang siga. Tabi! Alam mo yun, tatabihan niya mga yan. Na-bless yung family ni Obed-Edom, pati siya. Bakit? Because yung Ark of the Covenant. Old Testament yun Physical na na bagay. Pero sa New Testament, yung Diyos mismo nakatira sa inyo. Ewan ko na lang kung anong mangyari sa inyo. Dapat kasi ganito, dapat alam natin yun. Na may presence tayo ni God. We are carrier ng divine presence ni God. Kahit saan kayo pumunta, laging may nabe-bless yung lugar. Last week, kumain kami sa isang resto. Walang tao, kami lang dalawa. Ka-church natin, wala akong kadata. Alam mo, hindi, totoo. Alam mo, ilang minutes lang, gulat kami, ang dami ng tao. Kasi bakit? Ako, personally aware ako, I carry the presence of God. Whenever I go, wherever I go, nagiging blessing, nagiging blessed yung lugar.
saan po kayo pumunta, yung lugar na yon, merong touch of heaven yung lugar na yon. Alam mo bakit? Kasi naandun ka. Dapat alam mo yon para aware ka. Pag pumasok ka bukas sa trabaho mo, sabi mo, dumating na ang presence ni Lord. Ewan ko lang, sabi ng mga katrabaho nyo, baliw na tato si brother. Sabi mo, hindi ako baliw. Naniniwala ka kasi, sabi sa Bible, Colossians 1:26, Christ lives in you. Naranasan nyo na, nung may problema kayo, isang araw, mahal na araw, diba, may problema kayo, tas naalala ko, one time na dito sa Mandaluyong pa ako nakatira, hindi sa loob sa labas. Ay, hindi nyo alam yung joke na yan. In-expect ko sana may tatawa. Huwag na nga natin explain, baka humaba pa, mga millennial. Mga millenyo, alam yung joke na yun. Nakatira ako sa Mandaluyong, one time pagising ko, umuupa kami sa bahay ng client namin sa OMF, Christian din. Madalas ako yung unang umuwi sa bahay. That time may mga problema kami sa family. Ayun, nagising kayo, parang, di ba dapat pagtulog mo, nakarelax ka, nakapahinga ka. Hindi, pagising ko. First time kong siguro one of the rare moments na na-experience kayo, ang lungkot, ang lalim ng lungkot. Para akong mamamatay sa sobrang lungkot. Pagising ko, alam mo ginawa ko, kasi wala akong kasama, gusto ko may makitang tao. Tumambay ako sa Robinson's Forum, sa labas, nakaupo lang ako. Nagbibilang ng tao, 1, 2. Kasi gusto mo somehow ma-feel secure. Siguro 1.5 hour akong, alam mo yun, tumitingin sa tao. Siguro kinakausap na ako ni Lord. Masyado lang akong busy sa feelings ko. Kawawa naman ako. Sabi sa akin ni Lord, alam mo sabi sa akin ni Lord, Christ lives in you, the hope of glory. Ginawa ko, tayo ako, o nga no, ginawa ko dito. Uwi ako. Pag uwi ko, ako pa rin mag-isa, pero hindi na ako malungkot. Na-realize ko, si Kristo nakatira sa akin. Saan kayo pumunta, laging may blessing. Bakit? Si Lord lagi niyong kasama. Hindi kayo lulubayan. Nature ni God, ano yung nature ni Jesus? Pag makita mo yung nature ni Jesus, masasabi mo rin, will niya na i-prosper ka. Hebrews 1:3 sa The Passion. Sabi doon, the sun is the dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, is mirror image. Kung ano si God, exact representation siya ni God. Kung nakita mo si Jesus, nakita mo na yung Ama. Paano yung puso ng Ama? Ano yung dito? Binasa natin kanina, di ba? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Shalom. Kung ano yung si God dati sa Old Testament, ganon si Jesus. Yun yung heart niya sa inyo. I-prosper ka. Kaya naniniwala ako, kapag meron kayong Jesus, meron kayong prosperity. Hindi nyo kailangan maghabol. Nakakita na kayo ng aso, hinahabol yung buntot niya? Paikot-ikot. Hindi nyo kailangan maghabol kasi nakakabit sa inyo yung buntot nyo. Hindi ko sinasabing buntot si Jesus, ha? Ang sinasabi ko, nakatira nga sa inyo eh. Nakatira si Lord sa inyo. Baka kailangan may awareness lang. Pag dumating kayo sa bahay nyo, expect nyo yung presence ni Lord na andun. Alam bakit? Kasi nandun kayo. Di Brother Charlie, may nagpaparamdam sa bahay. Sige, one more, layas. Nandito na yung anak ng Diyos. The thief versus Jesus. John 10:10, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I came that they may have and enjoy life. Uulitin ko, sabi ni Jesus, gusto niya ma-enjoy mo yung buhay mo. Kapag hindi mo na-enjoy ang buhay mo, bakit kaya?
Baka kasi hindi naka-line up sa Word of God yung buhay natin. Pero yung will ni Lord, ma-enjoy. May buhay ka nga, puno naman ng sakit, naka-bedridden ka, hindi enjoying life yun. May buhay ka nga, lagi mong problema yung yung pang-shampoo nyo tuwing ligo. Pagluluto. Naalala ko kasi nung bata kami, ganun eh. Ma, wala nang shampoo. Ma, wala nang asin. Na-enjoy, ang gusto ni Lord, ma-enjoy mo yung buhay. Bakit? Tingnan mo siya ka-partner ng buhay mo. Yun yung love, yung heart ni Lord sa buhay nyo. Sabi sa The Passion, yung enemy wants to steal, slaughter, and destroy. Ang gusto ng enemy, sirain ang buhay mo. Pero ang gusto ng Diyos, i-prosper ka yung buhay mo, maging abundant. Maging abundant. Bakit? Naalala ko one time, may meditate, Bible school days natin, namumroblema ako sa tuition, may nag-provide ng tuition ko, pero ang mabigat yung araw-araw na pupunta ka, idadrag mo yung sarili mo sa kasi wala kang, buti naalala ko si Nanay Lydia. Napakain niya kami. Namumroblema ka araw-araw kung paano. Sabi sa akin ni Lord, meditate ko Matthew 6. Ano yung Matthew 6? Seek ye first the kingdom. Pero sa taas nun, sinasabi ni Lord, huwag kang mag-alala. Di ba yung lily? Ang ganda ng damit nila, yung itsura nila. Yung ibon, tuka ng tuka, hindi mo alam. May tinutuka ba sila? Pero yung Panginoon nagpo-provide sa kanila. Sabi sa Bible, how much more your heavenly Father. Tapos sa verse na yon, along those verse, sabi, do not worry. Alam mo yung pang-counter ni Lord sa worry? Your heavenly Father will take care of you. Ang sagot sa pag-alala, yung word na Heavenly Father. Kaya alam mo, si Lord, ang heart niya, provision. Bakit? Siya mismo, tatay. Convinced na po ba kayo na will ni Lord i-prosper kayo? Sabi rin sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Blessed us, past tense, with every, sa ibang translation, any. Mamili ka, any, kumbaga sa buffet, lahat nandito na. Any spiritual blessing. Yan yung ginagamit ng mga conservative. Tingnan mo, spiritual talaga yung blessing ni Lord. No. Pag pinag-aralan mo ng totoo yung Bible, na hindi bias yung denomination namin, ganito eh. Wala akong pakialam sa denomination. Anuhin natin yung Word of God. Ano ba sinasabi? Sa Bible, pag sinabing spiritual, alam natin yon, ibig sabihin, laging may manifestation. Tingnan mo, sabi ni Lord, ang earth hindi na create agad, pero kinreate paano? Salita. Nanggaling muna sa spiritual, kaya nagkaroon ng physical. Ang blessings ni Lord, gusto niya nakikita sa buhay mo. Kahit yung kapitbahay mo, makita nila na iba talaga itong mga munyon eh. Tingnan mo yung blessing ni Lord sa buhay nila. Kung kami lang siguro, ganun na lang. Pero tingnan mo, paano sila sinustain ni Lord. Bakit? Blessed be the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Sabi ko si Lord, pagtatanggol ka niya, kasi siya yung Savior. Alam mo, ibig sabihin ng Savior, tagapagligtas. Gawin natin maganda pa, Tagalog, tagapagtanggol. Pagtatanggol kayo ni Lord sa bawat challenges niya sa buhay. Bakit? Tagapagtanggol siya. Savior siya. Kaya naniniwala tayo, hindi lang basta spiritual may manifestation. Pag binasa mo yung Deuteronomy 28, makikita mo lahat yung blessings doon. Isa pang assignment, pag uwi niyo po, basahin niyo yung Deuteronomy 28.
Buong chapter naku, nakakatakot yung basahin. May mga curses doon eh. Huwag kayo matakot. Bakit? Matuwa kayo habang binabasa yung curses. Alam niyo bakit? Dito pala ako ni-redeem ni Lord sa curse na to. Gusto nyo mag-prosper kayo? Basahin nyo yung Deuteronomy 28. Huwag nyo sinasabi ni FB, Facebook, TikTok. Magugunaw na ang mundo, hindi. Tingnan mo yung Word of God. Ano sinasabi ng Word of God? Laging may epekto yung Word of God sa health nyo. Mawawala yung takot, pangamba. Sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on the tree." Kaya kanyang patawarin sa kasalanan mo. Kahit yung dumanak yung dugo niya, di ba? Kahit nung wini-whip siya. Pero yung curse, importante, mapako siya sa krus. Bakit? Curse daw yung mapako sa krus. Si Jesus napako sa krus para sa'yo. Bakit? Ibig sabihin nun, lahat ng curse, inangkin niya sa buhay mo. Kaya wala ng curse. Alam, family ko, ganito yung history niya. Meron kaming diabetes. In Jesus' name, curse has been reversed because of what Jesus has done. There's no more curse sa buhay nyo. Bakit? Galatians 3, ni-redeem ka ni Lord sa curse. Kinuha niya yung curse, wala ng curse sa'yo. Curse of poverty, curse of sicknesses. Alam mo yung guarantee, kaya naniniwala ako, wala ng diabetes sa family namin. Galatians, Jesus took my curses sa cross. Hindi ko tatanggapin yan, yung diabetes. Meron pa sa amin, sakit sa puso. Wala na ako dyan. Nasa bagong kingdom na ako. Redeemed, sanctified. Yun yung bago nyong identity. Kailangan alam nyo yun. Kasi pag may dumating na balita sa inyo, natakot kayo, huwag kayong mag-dwell sa takot. Lahat tayo natatakot. Sino natatakot dito? Ako lang. Ako pa yung preacher, ako yung natakot. Di ba, isang ganon, minsan, natatakot. Pwede mo ikot, no? I am redeemed from the curse. Wala nang curse na nakapatong sa ulo mo. Ipinataw lahat kay Kristo. Nung giniunaw ni Lord yung mundo sa baha, yung ark nag-rest, sabi sa Mount Ararat. Alam niyo yan, di ba? Ibig sabihin ng Ararat, the curse has been reversed. Alam niyo yung specific time na dumaong yung ark sa bundok na yon. Ano ibig sabihin ng Ararat? The curse has been reversed. Fast forward, same na araw nung namatay si Jesus sa krus. Kasi lahat ng curse na-reverse. Alam niyo saan siya napako? Golgotha. Yung greater Goliath. Pag sinabing Golgotha, Goliath, skull. Yung curse sa buhay nyo, kakaisip kung ipinataw kay Kristo. Kaya sa krus, na-reverse yung curse. Wala nang curse. $2,000 ago, inako ng tatay nyo sa langit lahat ng curse. Alam mo yun, paano ka tinitingnan ng Diyos ngayon? Hindi na yung dati mong pagkatao. Ang tingin sa'yo, ang representative mo, si Christ. Kasi si Kristo, Christ, Jesus is the end of your struggles. Jesus is the end of your curses. No more curse. Ang heart ng Ama nyo sa langit, prosperity, blessings. Pwede ba tayong lahat tumayo? Taas po natin yung mga kamay natin. Father God, we believe
we receive. We thank you, Lord, with thanksgiving, with smile on our faces. We know that your plans for us is to prosper us, not to harm us. Any harm na gagawin sa amin ng enemy, you will counter it with who you are, your Lordship, your Godhead, your being God. Salamat, Panginoon. I declare that the presence of God will just chase you, hunt you down wherever you go. Bawat hawakan ng kamay nyo, bawat businesses na gawin nyo, it will be blessed. Yes, may mga lugi or pero alam nyo laging ending, panalo kayo lagi. Kasi si Kristo nasa inyo. Hindi kayo nilikha ni Lord para maging talo. Kay Kristo, lagi kayong panalo. Father God, we thank you. We receive your word. At alam namin, Panginoon, we are convinced that you want to prosper us in every area of our lives. I declare that the word that was preached today will manifest, especially ngayong araw, on the day onwards, O God. Makikita namin yung fruit ng salita mo, Panginoon. Dahil sinabi mo sa salita mo, hindi babalik yung word mo na void. Salamat, Panginoon, yung salita mo magiging realidad namin. Yung salita mo, yung realidad namin, hindi yun nangyayari sa mundo. At titingnan ng mga tao, buhay yung Diyos namin. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na meron kaming relasyon sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ayoko pong i-assume kung sino man dito sa kalagitnaan natin, hindi nyo pa na-receive o first time nyo o nagdududa kayo kung believer kayo. Pero before any prosperity happens, unang-una po, Christ happens sa buhay mo. Kinuha niya yung lahat ng kasalanan mo, sicknesses, ipinataw sa katawan niya. Alam niyo po, yung kasalanan, kailangan pagbayaran. Pero 2,000 years ago, lahat ng kasalanan mo, pinagbayaran ni Kristo para hindi mo na pagbayaran sa mga susunod pang araw. Kaya sabayan niyo po ako sa panalangin na to. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, manahan ka sa puso ko, maging Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Tinatanggap kita, maghari ka sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Are you blessed? Indeed, in Jesus' name. Praise God, praise God.